patungkol sa time. But before we go to that, kasi gusto namin talaga na matulungan ang bawat isa. Paano natin mamamanage yung ating buhay. So we talk about organization. Isa sa mga assignment natin is yung pagkakaroon ng notebook na kung saan doon niyo po ililista yung mga kailangan yung gawin na importante na dapat unahin kaysa sa anumang mga bagay na ginagawa natin at binibigyan natin ng oras. Ang tanong ko po sa inyo, kayo po ba ay meron kayong notebook? Ina-apply ba natin yung ating natututunan? Kasi kung hindi Yes natin po. ginagawa, balewala lahat. Sige nga, sige, unahin natin. O, si Sister, Sister Ruth. Pastor, ayun po, Oo. may note nung nag-meeting po tayo. Sabi niyo Oo. nga po mag-notebook. Nag-notebook po ako, naglagay po ako ng agenda. Mas naging organized po yung tsaka parang mas productive na gagawa mo, hindi sabog kung ano yung uunahin mo, gano'n. Tapos tama, may sense of fulfillment din po na nararamdaman na nakikita mo unti-unting nache-checkan. Dami mong nagawa pala, for that Opo. day. Oh, thank you, Lord. Si mami mo? Si Yes Lola? po, meron na rin po akong notebook at yun nga, kasi nakakatuwa kasi pagka nalagyan mo ng check, ibig sabihin nagawa mo, ang laking fulfillment po nun, di katulad nun kung ano lang po yung dumaan na maisip mong gawin, yun lang yung magagawa mo. Pero pagka may ganito pala pong list, mas nakakatuwa po na yung sunod-sunod talaga na dapat mangyari at yung importante talaga na pupunta dun sa harap. Kaya thank you Lord po dito sa lesson na ito. Kaya nagawa ko po kaagad din yung yung testimony. Thank you Lord po. So, nalalaman natin yung priority natin, di ba? Amen. O, tsaka pag meron tayong mga assignment, may mga gawa, hindi ko naman sinasabi na church lang yung importante. Meron din kayong mga importanteng mga gustong gawin at Amen. kailangan gawin. Kapag isinusulat nyo yun, nagagawa nyo yun. Sister Cheng, nagkaroon ka ba ng notebook? Oo. Anong insight mo dyan? The Holy Spirit. Oo. Lalo ka na since nasa business ka. Pag may mga umorder sa'yo, mahalaga yun na isusulat mo kung kailan date na ito, di ba? Naka-calendar eh. Parang ganun din yun pag-organize naman sa personal life natin. Salamat naman at tumugon yung mga kapatid natin. No? Si Michelle, nakagawa ka ba sis? Amen, Pastor. Meron po. And then, thank you, Lord, na checkan ko rin po. Ayan. May isa na lang na hindi nagagawa, pero tinatapos na rin po ngayon. Ayan. Thank you, Lord. So, pag na-develop nyo na yung everyday kayo nagsusulat, tapos ang nangyari, nagiging habit nyo na yun, hindi na nawawala yung mga importanteng uunahin nyo for that day. Alam nyo mga kapatid, hindi lalampas yung isang araw na magagawa mo yung mga importanteng bagay. And then you're moving from everyday writing, magkakaroon ka na niya ng planning mo sa isang buong linggo. Kailangan itong week na to matapos ko to. Tapos pag nasanay ka na doon, ipa-plot mo na yung gagawin mo for next week, and then next week, na-organize eh. Sige. Sis Noims, good evening. Anong ating insight doon, sis? Good evening po. Sa akin, Pastor, sa calendar ako, Google Calendar ako nag-update ng mga tasks, daily tasks for the week. Meeting sa work, dito sa ministry, tsaka kung ano yung mga dapat na i-organize for posting, ganun.
Minsan may mga nakakaligtaan, pero ang maganda kasi nare-review, nababalikan, tapos syempre every mistakes na natututo tayo na hindi na mauulit, ganun, the following day or the following week. So maganda siya, magandang practice po. Na-organize ang bawat task or kahit anong mga projects na ginagawa natin. Oo Thank nga, you, Lord. nakikita ko nga yan sa Zoom, may mga parang may time pa nga, di ba? Mas specific yung mga meeting, especially with clients. Napakalaga, no? Organize tayo. Opo. Thank you, Lord. So, yun, kailangan na lang siguro natin, lalo na sa'yo, pag may mga clients ka, talagang kailangan, on time yun. Makikita mo yan. Siguro, kaya ka sa, Google ba gamit mo? Google Calendar po. Importante talaga na hindi natin ma-miss yung mga client calls. Oo. Google Calendar. Kasi lagi ka rin naman nasa laptop. No? Opo. Ako naman, kasi hindi rin ako palaging nasa laptop. Minsan, nasa cellphone. Tapos, kailangan sinusulat din. Thank you, Lord, sis. Thank you, Lord. Ano pang insight mo dyan? Sister Grace. Good evening po, Pastor. Good evening, sis. Bali sa akin po, hindi po notebook, yung calendar na, yung sa table, Okay. yung malapad po. Tapos, kagaya po kahapon, dapat magbabayad ako sa SSS kasi voluntary ako. Quarterly, dapat bago magkatapusan ng April magbayad. So, nandun yung na-organize ko kasi wala palang cashier yesterday sa SSS. Diyan sa may St. Dominic. So, pinlano ko siya na after sana ng SSS, pupunta ako dun sa Menyog kasi kukunin ko yung certificate dun sa St. Peter na binili ko. Pagkatapos sana ng St. Peter, pupunta ako ng MaxiCare para magpa-check up. So, nasunod naman, maliban lang doon sa SSS. So, talagang kumbaga pag may lakad ka, napaplano mo dito ako dadaan, masasagasaan ko itong way na to, meron ba akong kukunin, na-organize yung lakad po. Hindi nasasayang yung time, kumbaga naiisip mo na kung saan susunod na pupuntahan. So nagiging organized po, planado yung lakad, na ma-maximize yung oras po. Thank Yun you, po, Lord. Pastor. Thank you, Lord. Sa mga clients, sa mga events nyo rin. Pero tayong lahat, huwag natin kalimutan yung everyday na hindi lang yung mga important na mga bills, dates, pero yung habit natin na ano ba yung importante sa buong araw? Ano ba yung mga dapat kong magawa muna? Kasi syempre, yung mga client meeting, yung mga bills payment natin, meron lang talaga siyang specific date. Pero tayo personally, everyday, ano yung mga dapat nating maging una sa ating buhay. So, praise the Lord at tayo ay nakakagawa. Ay pagpatuloy po natin yan, hindi ko na kayo pa-providean pa nung ginagawa natin nung papel. Andito na tayo sa Life Management 2. So, kailangan na lang po natin i-apply talaga. So, kung tayo ay may mga plans for this week, may mga duties tayo, responsibilities sa simbahan, ministry, ano ba yung mga kailangan pa nating isulat na kailangan ko pala itong gawin. So, idagdag natin yun. So, pag-uusapan natin ngayon, lesson 5 to 6 is about time management. Time management. So, una, ano nga ba ang time? So, meron pong dinefine ang dictionary in 4 ways ang patungkol sa oras. So, the dictionary defines time in 4 ways. Letter A, time is the general idea, relation, or fact, or continuous or successive existence, infinite duration, or its measure. So, ito yung sukat na habang ikaw'y nag-e-exist, yun yung time. Pangalawa, letter B, time is a definite portion of duration. Ayan. So parang ito yung label niya. A moment, a period, a season. Ayan. Kaya sabi, there's a time and season for everything.
So yung dictionary definition, letter C, a considerable period marked off by some special characteristics. Era. Ayan. Anong era na ngayon yun? Ayun yung mga music. Anong era na ng music na yun? Pero nandun pa rin, ibig sabihin nun, anong time. So letter D, the portion of duration allotted to some specific purpose. So yung ginagawa natin, nagbibigay tayo ng time sa mga dapat nating gawin. So yun po yung duration allotted sa specific purpose. As that allotted to human life or to any particular life. So yan po ang definition ng oras. Pero meron ding mga misconception ang tao patungkol sa oras. No? Ano ang kayo ha, isipin niyo, magtatawag tayo. Meron pa kayo sasagutan, mga kapatid? Letter A tayo. Letter A. May sasagutan kayo sa letter A? Opo, Pastor, meron po. Sagot po? Meron ba? Meron po, Pastor, may sasagutan po. Okay, letter A, Sister Grace. Where has okay. Ang sagot diyan ng question is where has the time gone? Saan na napunta ang oras? Kasi nga, ano ang mali sa statement na yan? Saan na napunta yung oras ko? Tawagin natin si Sister Cheng. Ano ang mali? Mali yung statement na yon. Sige, ano yung parang tingin mo? Saan na nga ba napunta ang oras? Ang tanong sis, patungkol ano to ang pinag-usapan natin mga kapatid, patungkol sa oras. Ito yung mga misconception o yung mga maling paniniwala patungkol sa oras. Ang tanong, Roman numeral number 2, letter A, where has the time gone? Saan na napunta ang oras ko? Anong mali doon sa question na yun? Saan nagpunta ang oras? Oo. Ang mali doon, salamat sa isa, ang mali doon sa tanong na yon, umaalis ba ang oras? Di ba hindi naman umaalis? Lumilipas ang oras pero hindi siya nawawala. Nandiyan siya. So, pag sinasabi kasi ng tao, saan na ba napunta yung oras ko? Saan na napunta yung buhay ko? Actually, hindi naman nawala ang buhay mo. Hindi naman nawala ang oras mo. Nandyan lang siya. Ang nangyari lang sa kanya, lumipas lang siya at hindi natin napansin dahil wala tayong nagawa sa mga oras. So, ang question dapat natin, how could I have planned the time na ibinigay sa akin ni Lord? Kaya, bakit ang konti na lang ng oras ko? Saan na napunta? Saan na nagpunta yung oras ko? Actually, hindi naman na nga siya umaalis. Kaya ganun ang iniisip ng tao sapagkat kaunti lang ang natirang oras sa kanya na naging productive siya. Okay? So, pangalawang statement na isipin natin ano yung mali sa statement na to? Sister Lola, how time flies. Hindi naman po lumilipad yung Ibig sabihin niya sa Tagalog parang ang bilis lumipas ng oras. Amen. Hindi naman lipad din. Pilipas o parang gano'n. Ang bilis Lipas. naman ng oras. Di ba minsan gano'n tayo? Ano mali doon, sis? Mabilis nga ba ang oras? Hindi po. Oo. Mabilis bang Pare-pareho lumipas lang. ang oras? Hindi eh. Pantay-pantay lang eh. Pantay-pantay. Exactly. Hindi mabilis lumipas ang oras. Hindi mabilis yung 8:30 to 9:30 natin ngayon kaysa bukas. Parehas lang po ng ikot ang mundo yan eh. Bakit ganito ang sinasabi ng mga tao? Kasi nga, yung oras parang mabilis sa kanila kasi yung result, yung mga dapat nilang gawin, hindi nila nagawa in that period of time. Naintindihan niyo mga kapatid? Mapapansin niyo yan eh. Kapag ikaw talagang may goal ka,
tapos talagang sinet mo yung goal mo na i-achieve mo yun, mapapansin mo na parang dami ko nang nagawa. Uy, thank you Lord, may oras pa ako. Hindi naman talaga siya mabilis. Nagagamit mo siya ng maayos. Para sa iba, mabilis ang oras. Parang sabi ng mga iba, no, ang bilis naman lumaki ng mga anak mo. Ang totoo, hindi naman talaga mabilis lumaki yung mga anak ko eh. Hindi mo lang silang nakikita. Di ba? Hindi mo lang sila nasusubaybayan araw-araw. Ngayon mo lang uli sila nakita. Okay? So, ito yung mga misconception about time. Letter C. Time will take care of it. Wala na ang oras dyan. Ano ba? Tama ba yung ganong statement? Sis Noemi, anong tingin mong mali doon? Time will take care of it. Parang ano na lang, inasa na lang yung parang come what may, ganun. Yeah, parang ganon. Exactly. Parang yung halaman, no? Matutuyo na, oh. Tapos sabi niya, bahala na oras dyan. Tutubo din yan. Tutubo kaya? Hindi. Kailangan mong diligan, di ba? Example, in our area, personal life, time will heal. Parang ganun yun eh. Time will take care of it. Minsan, thinking ng tao, bigyan mo lang ng oras, gagaling yan. Inasa na lang sa oras, pero ang tanong, bakit hindi pa rin gumagaling? Kasi, hindi naman tanong kung ano yung oras na lumipas eh. Kung gaano katagal para gumaling. Ang tanong, anong ginawa mo para gumaling ka? Parang sugat yan, mga kapatid. Teka, nilinis mo ba yung sugat? Gilagyan mo ba ng gamot, antibiotic? Hindi lang, time is not an active force. Walang nagagawa yung oras dun sa mga challenges and goals natin. Hindi po niya maaayos ang kondisyon ng isang bagay sa buhay ng tao sa pamamagitan ng oras lamang. Ang tao pa rin dapat ay gumawa ng, alam mo yun, paraan. Di ba? Hindi pwede natin iasa lahat sa oras. Mali po yun. O ito, maalam nyo to, familiar to sa inyo. Minsan naging excuse na rin natin to. O, letter D. I just don't have the time. Wala akong oras dyan eh. O, Sister Grace. Hindi siya priority mo. Oo. Sige nga. Anong mali doon? I just don't have time. Bali dito, Pastor, may oras na talaga. Kumbaga, ang tao, hindi lang nila, kumbaga, binavalue yung oras ng iba. Parang, tama naman yung sinabi mo. Lahat ng tao may oras. Kaya hindi natin nabibigyan ng oras ang isang bagay, parang sumagot si Ninang Ellen, kasi hindi yun mahalaga sa'yo. Tama, sis? opo, It's about value and priority. priority. Yes. May mga tao, tara mag-church tayo, nagpa-flyering kami. Siguro narinig nyo na yan sa iba. Ay, wala akong time sa Sunday, wala akong time magsimba. Ang totoo, may time ka, hindi mo lang priority ang Diyos kapag Sunday na magsimba ka. Hindi na yan, mga kapatid. Natututo po tayo? Amen. Mali yun. Actually, mali yun. Hindi yun valid excuse. Kasi parehas lang tayo. We all have the same amount of time allotted to us. 168 hours per week. Diba? 24 hours a day. Ang totoo, hindi lang importante sa'yo. Example, in-invite ka sa birthday. Kaya nga, marami akong sinasabi sa inyo, yung question, challenging question, analogy, di ba? Bakit ka busy ka? Okay. Pero kumakain ka, naliligo ka, natutulog ka pa rin. Kasi kung sobra kang busy, baka hindi ka na makatulog. Pero bakit ka natutulog, kumakain, naliligo? Kasi, importante yung mga bagay na yun sa'yo. Ngayon, kung bakit walang time si Lord sa buhay mo, kasi yung totoo, hindi siya importante sa'yo. Ganun lang yun. We need to accept that reality that the Lord has given us the time equal, same amount.
Kaya natin nasasabing wala tayong oras sa ganyan kasi hindi siya masyadong mahalaga sa atin. We always make time for the things that are most important to us. Diba? Bibigyan mo ng oras yung mga mahalaga sa iyo. Sige, sunod. Ito. I-search natin to sa Google, yung ibig sabihin niyan. The tyranny or tyranny of time. Ano ibig sabihin niyan? It refers na talagang na ito po yung ano no? Paniniil daw po. Ating ano? Paninikil. Paniniil sa Tagalog. Baga parang ano to para bang ano ko? Pagmamalupit. Yeah. Parang sa ano yan di ba? Parang mga telenovela, di ba? Parang nakapanood na kayo ng gano'n na hindi siya umabot sa oras, di ba? Talagang sinisikil ako, parang ginigipit ako ng tadhana, ng oras. Tama ba 'yon? Hindi tama 'yon. Kasi ang totoo nga, pare-parehas lang ang oras na ibinigay sa bawat tao. Kaya hindi ka umabot sa oras na 'yon. Example, 'di ba, meron kang merong uuwi ka, napagsarahan ka ng MRT, wala ng biyahe, wala ng bus. Pwede mo bang sabihin talagang sinisikil ako, pinagmamalupitan ako ng tadhana ng panahon? Hindi, late ka lang. Amen? Naintindihan niyo mga kapatid? Hindi totoo yan, late ka lang. Sabihin mo na na sinisikil ka ng oras ng tadhana? Hindi totoo yun. Ito naman, naririnig natin na somehow merong kaunting katotohanan pero in some points magkaiba sila at makikita nating mas mahalaga siya. Letter F, time is money. Brother Eugene, anong masasabi mo when it comes to time is money? Letter G, Pastor, time is money. Pareha silang mahalaga. Yes. Pero, opo. Sige, brother. Parehas na mahalaga time. Parehas din mahalaga din yung money, pero kung minsan ginagamit natin yung time natin sa walang kapararakan or hindi mahalaga, katulad ng like for example, dapat may ginawa ka ngayon na priority mo, kinaligtaan mo, or sinabi mo bukas na lang. So, parang sinasabi ng time is gold. Parang ganun. Dapat. Oo. Ano ang misconception? Salamat, brother. Sa time is money. Magkaiba yan talaga. Pareha silang mahalaga, pero mas mahalaga yung oras. Kasi, ang pera, pwede kang bumili, pero yung time, hindi mo pwedeng ibili. Yung pera, pwede mo ipagpalit sa mga bagay, andyan pa rin yung pera, pero yung oras, wala na pag nawala na yun. Ang pera, pwedeng mabilis, pwedeng mabagal. Pero yung oras, talagang mawawala yan. Mabagal ka man o mabilis. Sabi ng dictionary, defines the period during which action or process continues. Like sand in the hourglass, so are the days of our lives. Kahit anong gawin natin na pagsusumikap sa buhay, pwede kang kumita ng pera, madagdagan ng pera mo. Pero kahit anong sipag mo sa buhay, hindi madadagdagan ng oras. Pwede kang mag-invest, dumami ang pera mo, pero ang time, pag ibinigay mo, nag-invest ka ng time sa anak, sa asawa, sa pamilya, sa simbahan, hindi mo na yun mababalik. So magkaiba talaga siya. And last, letter G. Ang sagot sa letter G is, I'm just killing time. Totoo ba yun? Ano bang makikita nyo doon? Mami Adin, I'm just killing time. Anong mali doon? Pwede mo bang patayin ng ang oras?
dire-diretso yun. At anong gawin natin? Hindi naman namamatay ang oras. Dapat yon talagang na-spend yung time wisely. Kasi sayang yung oras. Hindi po pwedeng sinasabing yung you kill time. Para bang stop muna tayo kasi hindi ko pa natatapos yung gawain ko. Hindi po pwede kasi ang time ay dire-diretso siya. Parang isang buhay na nagpapatuloy kahit hibala ka. Yeah. So, hindi pwedeng I'm just killing time. Because time cannot be killed. But time can be wasted. Kaya use it wisely. Parang W yun, mami, ha? Hindi na mamatay ang oras. Tuloy-tuloy siya. Pero, pwede mo siyang sayangin. So, you're not killing time. You're wasting time. So, number 3, what are some quotations about time? Maganda to. Marami din tayong matututunan dito. What are some quotations about time? Bullet number 1, a man ordinarily has time to do all the things he really wants to do. Totoo po yan. Lahat ng tao, ibinigay sa atin ng Diyos ang oras. Kung ano yung gusto mong gawin, magagawa mo. Hindi mo pwedeng sabihin na wala akong time, I'm just killing time, o sinasabi natin na time will take care of it. Hindi. Kung ano yung gusto mong gawin sa oras mo, ang totoo, magagawa mo. Kung gusto mong magtrabaho, 24 hours, pwede. Gusto mong matulog ng mahaba, pwede. God has given us the freedom, yung will na gawin kung ano yung pwede natin gawin sa ating oras. 21st century, number 2, 21st century dwellers, ito maganda to, have more time-saving devices and less time than any other people in history. Anong ibig sabihin nito? Alam niyo po, in the 21st century, ngayon po, no, marami po tayong mga time-saving devices na ginawa. Gaya ng washing machine. O, sige nga. Di ba dati, lalaban mo pa, hampas-hampasin mo pa, kaya ano mo pa, sasampay, tutuyuin, titiklop, tagal na proseso eh. Pero ngayon, anong saving devices? Washing machine na lang, lalagay mo na dun. Pero alam nyo katotohanan, kahit may washing machine ng tao, parang kulang pa rin ang oras. Totoo yan. Di ba? Dati po, di ba, bago mo makausap yung mahal mo sa buhay na nasa abroad, susulat ka pa. Di ba? Hindi ko alam kung meron pang mas nauna, no? Alam niyo yung mga naunang paraan, paano kakausapin. Sa yellow pad, tapos may stop pa yon, hintayin mong bago makarating doon. Di ba? Ganun pa yung Telegrama, pastor. Grabe, telegrama pa. Grabe, no? Pero ngayon, isang tawag na lang eh. Pero alam mo problema? Biruin mo, isang tawag na lang, isang pindot na lang, sasabihin pa ng tao, ay, wala akong time eh, tsaka na lang tayo mag-usap. Totoo ba yun? Yan ang history natin eh. Yan ang nangyayari. Ang dami ng saving devices to save time, pero we have less time. Ano ba yun? Pangatlo, time wasted thinking of excuses would be better spent avoiding the need for them. Ang totoo, ang mga tao, sabi ko nga kanina, di ba? Kapag ini-invite mo sa simbahan, may mga gawain tayo, anong iniisip? Na dapat umaksyon na siya. Dapat umagree na siya. Pero sinasayang niya pa ang oras niya sa paggawa ng mga excuse. Kaya sabi ng Bible eh, yes kung yes, no kung no. Huwag na tayo maggawa ng excuse. Yes kung yes, no kung no. Pang-apat na bullet. Time is what we want the most and what we use the worst. Lakas ng tama niyan. Maraming mga tao gusto ng mahabang buhay dito, pero ang totoo, anong ginawa sa buhay na mahaba? Gusto pang dugtungan ng buhay. Diba nakakalungkot nga eh. Pag ang tao nagkakasakit, Lord, extend mo yung buhay ko, Lord. Maglilingkod ako sa iyo, God.
Pinagaling ng Lord. Nasaan na? Nakalimutan na. Yung Diyos na nagbigay sa kanya ng oras. Yan ang tao. Panglima, the only person who saves time is the one who spends it wisely. O, ayan ha, binigyan tayo ng magandang quote. Gusto natin ng mas maraming oras, maraming panahon sa pamilya, sa ministry, sa sarili natin. Let us spend time wisely. Kaya napakahalaga po ng organization. Pag nagawa niyo na yung mga importanteng bagay, di ba? Marami ka pang oras, oh. Magagamit mo ngayon siya sa mga bagay na importanteng susunod. Sunod na bullet. It is not the days in your life, but the life in your days that counts. Ganda, no? It is not the days in your life, but the life in your days that counts. Parang ano yan eh. Life is not about quantity. Yung haba, yung dami, but it's about the quality of life. Ano yung ginagawa natin sa araw-araw na buhay na binigay sa atin? Pwede kasi nating sabihin, Lord, thank you, binigyan mo ako ng 90 years. Ang tanong ng Lord, anong ginawa mo doon sa 90 years na binigay ko sa iyo? Kasi yung perfect example niya, si Jesus, pero yun 3.5 years lang. Natapos niya na yung mission niya, it is finished. Grabe si Jesus, no? Talagang yung kanyang mga araw, bawat oras, bawat minuto, there's life in His days. Every day. Talagang nakikita natin, nagamit niya yung kanyang oras. Nothing is wasted in the life of the Lord. So lahat tayo dyan guilty, no? Marami tayong mga nawa-waste na oras. Gaya ng paghihintay, paghahanap. Ayan. Last, time is like money. You can only spend it once. Totoo rin na parang pera yung ano eh. Parang pera pero pareho sila mahalaga pero hindi talaga sila magkapareho. Pero in some other areas, may pagkakapareho sila. Pag in-spend mo na yung pera mo, wala na, hindi mo na yung mababalik. Ganun din yung time. However, unlike money, you cannot save it so that it can be spent later. Totoo. Yung pera, pwede mong i-save. Gagamitin ko na ito sa susunod. Hindi eh. Di ba? Unlike money, we all have the same amount of it. Hindi rin naman pare-parehas ang pera ng tao. Pero ang oras na binigay ng Diyos sa tao, pare-parehas 24 hours every day. Every day, bigyan tayo ng 86,400 new seconds. 1,440 new minutes and 24 hours are given to us. Every day, we will spend the entire amount. At kapag hindi mo nagamit ng maayos, hindi guarantee kung meron pa bukas. Pero kung meron na naman bukas, praise God. Bibigyan tayo, gamitin natin ng maayos. If you would ask people at the end of their lives, mga taong mamamatay na, if they would have done anything differently, if they had to do it over again, most people would say yes. Kumbaga parang yung isang tao doon na mamamatay kapag tinanong mo, kung meron ka bang gusto mga baguhin sa buhay mo, kung bibigyan ka ng pagkakataon. Ano sagot ng mga tao bago mamatay? Oo. Most of them would say yes. Sana pinatawad ko na yung asawa ko. Sana ginalingan ko. Sana sinimulan ko tong proyekto na ito. May mga ganun mga tao. Kasi ang totoo, alam nila yung kanilang dapat gawin, pero hindi nila ginawa. If you followed up and asked them to give you an example, most people would change something having to do with how they spend their time. Sana mas binigyan ko ng oras yung aking anak. Sana mas binigyan ko ng oras yung aking asawa kaysa sa aking trabaho, sa pagnenegosyo. Importante naman yun. Kaya the time to consider our use of time, however, is not the end of our life, but the beginning. Sa atin pong pag-aaral, napakahalaga.
alam na natin dapat kung paano gamitin yung oras natin. If we want our lives to count for the Lord Jesus Christ, if we want to accomplish the task that the Lord has given us, if we want to make significant, important contribution to the kingdom of God, we must learn to manage our time. Ganda. Organize. Ngayon, time management. Napakahalaga po ng oras. How is time management achieved? Paano ba natin ito magagawa? Number 4, Roman numeral, letter A. True time management involves the management of the person. Diyan po nagsisimula sa tao. Gaya ng mga pinag-usapan natin kanina, the problem is not with time. Sino problema? Yung tao. Tayo. Hindi problema yung oras. Binigyan na tayo ni Lord ng oras. Andiyan na yan eh. Pero ang problema yung tao. The problem is with the people. Why? Number 1, all management seminars ultimately end up dealing with the individual. Di ba? Totoo naman eh. Kapag may mga conference, may mga seminar, sino bang topic? Yung tao eh. Kasi sila talaga yung problema. Pangalawa, the clock stays the same. Hindi nagbabago ang oras, nandiyan pa rin yan. Time is no respecter of persons. Ibig sabihin po nito, hindi porket mas bata ka, mas marami kang oras sa isang buong araw. Hindi, 24 hours pa rin yan. Hindi porket mabait ka, mas marami kang minuto. Parehas pa rin, 1,440 minutes. The minute hand moves relentlessly. Hindi tumitigil. Parehas. Hindi nagbabago. Wala siyang pakialam kung anong klaseng tao ka. The clock stays the same. So, hindi problema ang oras. Tao talaga ang problema. Number 3. It is what the individual does with his time that matters the most. Kung ano ginagawa ng tao sa oras niya, yun ang importante. At panguli, pang-4. Time management in the final analysis really gets down to managing yourself. Gusto natin ma-manage yung oras natin. Yung oras hindi problema. Ang nagiging challenge natin, yung ating mga sarili. Kung gusto natin ma-manage ang oras na maayos, i-manage natin yung ating mga sarili. Letter B, paano? Wala naman pong mga magic formula that a person can put into operation that will eliminate the need of or change and a willingness to work to see those changes take place. Ano lang ang kailangan nating anong ibig sabihin nito? Ang dapat nating matutunan dito, wala naman pong mga secret talaga patungkol sa time management. Kasi number 1, people want a diet where they can eat all that they want. Diba? Gusto mag-diet pero gusto naman kumain ng kung ano-anong lahat gusto kainin. May kilala kayong ganun? Lord, gusto ko na magpapayat. Pero kinakain naman lahat ng gustong kainin. Hindi rin eh, di ba? Hindi problema yung pagkain. Sino problema? Yung tao. Ako. Gusto ng health. Gusto ng long life. Pero lahat ng bawal. Ayun. Sige. Hindi naman problema eh. Binigay na ni Lord yung buhay eh. O, ito pa, number 2. They want a method of housework that doesn't require discipline in work. Yan ang tao eh. Gusto ng premyo, ayaw ng proseso. Gusto yung kita ni Manny Pacquiao, ayaw mag-push up, ayaw mag-sit up. Ayaw ng work, ayaw ng discipline. Gusto magka-muscle, gusto pumayat, pero ayaw mag-exercise. Aray ko. Gustong tumalino, pero ayaw mag-aral. Ala, hindi pwede. Number 3, they want a formula for personal success that does not require a personality change. Aray, hindi pwede. Walang success pag walang pagbabago. Sinabi na rin ni Einstein yan.
kapag patuloy mong ginagawa ang isang bagay at nag-e-expect ka ng ibang resulta, aba, kabaliwan yun. If you do not change what you do, you will see the same result. If we want personal success in our life, kailangan ng personal change. Pag-usapan po natin, no, ano po ang relationship ng ating Diyos in comes to time management. Sister Lola, pakibasa Joshua chapter 10 verse 12 to 14. Ang ganda niyan. Yan yung pinatigil niya yung oras. Sige. Basa ka pa. Joshua 10, 12 to 14. Only God can manage time. Pag pinatigil ni Lord ang oras, kaya niyang patagilin yan. Sige. Joshua 10 verse 12 to 14. Sabi po dito, tumigil ang araw at ang buwan. Noong araw na ang mga Israelita ay pinagtagumpay ni Yahweh laban sa mga Amoreyo, nakipag-usap si Josue kay Yahweh. Ito ang sinabi niya na naririnig ng buong bayan. Huminto ka araw sa tapat ng Gibeon at ikaw rin buwan sa libis ng Ayalon. Tumigil na ang araw at hindi gumalaw ang buwan hanggang sa matalo ng mga Israelita ang kanilang mga kaaway. Hindi ba't nasusulat ito sa aklat ni Jasher? Tumigil ang araw sa gitna ng langit at hindi lumubog ang sa buong maghapon. 14. Kailan may hindi pa nangyari at hindi na muling mangyayari na si Yahweh ay sumunod sa isang tao at nakipaglaban sa panig ng Israel. Amen. Okay. Lord, may kapangyarihan siyang patigilin ng oras. He can make the sun stand still para pagbigyan ng pagtatagumpay ang mga anak niya. Hindi ko alam kung naranasan niyo na to. Pero kung iisipin niyo sa inyong buhay, kasi may mga meetings tayo, may mga time talaga na sobrang, alam mo yun, traffic pa. Pero na-experience nyo na ba yung, Lord, nakakahiya, huwag naman kaming malit. Di naman kami nagpalit eh. Talaga nagkaroon lang ng ano. Tapos ang bilis mo nung nakarating ka agad, ang aga-aga mo pa. Naranasan niyo na yun? Ay, grabe sila. Parang kaming lumipad na. Parang pinatigil ang oras at nakarating ang mga anak niya. Kaya niya namang gawin yun. Pero hindi laging ganun. Kasi minsan, nagsasabihan niya kami, di ba? Nagpe-pray tayo, Lord, huwag naman kaming malit. Inusubok natin ng Diyos. Sinasabi natin, huwag tayong malit. Pero late ang ating preparation. Late tayong magising. Oh, paano ba yun? Hindi naman yata tama yun, di ba? Sige. Pakibasa po yan, Sister Michelle. 2 Kings chapter 20, 9 to 11. And Sister Novi, 2 Kings 20 verse 6. Hello? Ako ba nawala? Hello po. And 2 Kings chapter 20 verse 9 to 11. Sabi dito, sumagot si Isaias, alin na mas gusto mong palatandaang ibibigay sa iyo ni Yahweh? Ang aninong bumababa o umaakyat ng 10 baitang? 10. Oh. Sumagot si Ezekias, madali sa anino ang umakyat kaysa bumaba sa 10 baitang. Pababain mo ito ng 10 baitang. 11. Nanalangin si Isaias kay Yahweh at ang anino'y bumaba ng 10 baitang sa hagdanang inilagay ni Ahaz. Amen. Yung pag-angkyat ng anino, ibig sabihin, dumagdag yung oras. Yung nirequest ni Hezekiah as a sign na dadagdagan nga ni Lord yung kanyang buhay ng 15 years. Kasi di ba mamatay na siya, pinuntahan siya ni Isaiah. Iyak siya, di ba?
Pero sabi, o Isaiah, narinig ni Lord, Hezekiah, narinig ni Lord yung ano, sabi niya Isaiah sa kanya, yung prayer mo. O, hindi ka na mamamatay, plus 15 years ka. O, anong proof? Gagaling ka sa sakit mo. Ang ni-request niya, hindi madagdagan yung oras. Kasi normal naman daw yun. Matalino rin to si Haring Hezekiah eh. Ang ni-request niya, Lord, backward nga, kung kaya mo. Parang ganun eh, di ba? Pero alam mo, galing ni Lord. Inatras nga ng Diyos yung oras ng 10 baitang. So he can turn back the clock. Kung pahintuin ng Diyos ang oras, pwede niya rin pabalikin ang oras. Pwede gawin ng Diyos yun? Pwede. Ganun siyang makapangyarihan sa lahat. Yan ang kanyang relasyon sa oras. Kumbaga, hindi siya limitado ng oras. Pangatlo, panghuli. 2 Kings 20 verse 6. Ito yung sinabi. Sige, pasa. Amen. Ang sabi po dito, mabubuhay ka pa ng 15 taon. Hindi lamang iyan, ililigtas pa kita at ang lungsod na ito sa kamay ng hari ng Assyria. Ipagtatanggol ko ang lungsod na ito at alang-alang sa aking karangalan at sa aking pangako kay David na aking lingkod. Amen. Praise God. Hindi niya lang kayang patigilin ang oras. Yan ang Diyos. Diyos siya ha, tandaan nyo. Lahat kaya niyang gawin. Kaya niyang patigilin ang oras. Kaya niya nang paatrasin ang oras. Kaya niya rin padagdagan ang oras natin. Praise the Lord. But listen to this. Hindi porkit ginawa ng Diyos, gagawin niya na yan sa buhay natin araw-araw. We cannot expect God to add hours to the day or years to our life. Kaya ang gawin niya ng Diyos, mga kapatid. Wala pong duda doon. Pero, ang kailangan nating gawin, lahat ng ibinigay na oras ng Diyos sa atin, gawin natin ang nararapat. Hindi na para, Lord, dagdagan mo naman yung mga taon ko. Tandaan niyo po, mga kapatid, pagpatungkol sa dagdagan ng taon, pag sinabing long and satisfying life, promise niya yan, di ba? Sa 91, sa mga nagmamahal sa kanya, totoo naman eh. Naniniwala ba kayo? Mahaba buhay natin? Yes or no? Mahaba. Hindi kayo nag-amen ha? Ako, mahaba buhay ko. Baala kayo. Amen. 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 Oo, mahaba ako. Amen. Paunahan niyo pa ako. Sige. In Jesus' name, ha? Thank you, Lord. Alam niyo, bakit tumiksi ang buhay ng tao? Alam niyo sagot. Kristiyano na, bakit maiksi ang buhay? Sige, bigyan niyo ako sagot. Abuso sa Hindi katawan. minamahal yung katawan niya. Health. Yan! Kung ano ginagawa sa katawan. Yan ang tao. Ang totoo, meron ng allotted na binigay sa atin si Lord. Di ba? Kaya kailangan maging maingat tayo. Anong ginagawa natin sa oras natin na binigay sa atin ng Lord? Naalagaan ba natin yung katawan natin? Kaya niya yung gawin eh. Hindi yung pag may sakit, Lord, maghimala ka nga. Anak, kaya ka nagkasakit kasi hindi ka nakinig eh. Inabuso mo yung katawan mo. Totoo. Yan ang tao. Pero ang totoo, mahaba ang buhay na gusto ibigay sa atin ng Panginoon. Pangako niya yan eh. Makapangyarihan siya. Kaya alam nyo, kailangan sa oras na binigay sa atin ng Lord, kapatid, dapat alam natin kung paano ito i-manage. And I pray, no, marami tayong natutunan. Paano ba natin i-manage yung ating oras? Ano ba mga kailangan natin gawin in time management? Pag-uusapan natin yan sa susunod na Tuesday. Panginoon, maraming salamat. Talagang